Mag-adobo tayo ng kangkong na may tokwa. Ako ganito ako maghiwa ng kangkong. Kayo ba mga idol? Paano ba kayo maghiwa ng kangkong? Ganito ko eh. Kasi mas madali siya. Tapos, yan. Actually, yung isang bungkus ng tali, inano ko na yan. Tinanggal ko na yung kalahati. Kinuha ko lang itong upper part na kalahati. Tapos, ganito yung pag-ano ko. Mas maganda kasi pag ano eh, gumagamit ng knife, mas madali. At saka hindi nagmamantsa sa ano, sa kuko. Kasi minsan yung, di ba pag umihiwa ka, yung kulay green na yun, parang pinaka-ano nung ganito. Pag naghiwa ka, ano, takta. Nag-i-stay siya sa ilalim ng kuko. Ang tagal matanggal. Eh ito, wala. Wala talaga siyang ano. Wala siyang takta sa mga kuko. At saka, sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan yung pinaka-huling part ng kangkong eh. Tinatanggal din naman natin. Kaya, umpisa pa lang, tinatanggal ko na. Para less na yung kalat. O, tapos yan. Tapos, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko maigi itong ano, ito. Binubuksan ko talaga yun, tapos nakatapat siya sa gripo. Teka, tanggalin natin ito. Para makita nyo paano ako maghugas ng dahon ng kangkong. Yan. Ganito yan. Unahin natin yung dahon kasi andito na siya. Tanggalin natin ang daming hugasan. Kasi ako lang tao dito, kaya ako lang lahat. Pero okay lang. Kaya no, ganyan ako mag-ano na. Although, pwedeng sabihin nyo yung access sa tubig, pero para sa akin kasi, mas okay na maging malinis yung ginagawa ko. Habang iluluto ko pala. Kaysa naman yung iba, magsisisi ako kasi nakakain pala ng yung mga anak ko. Talagang kangkong na yan. Talagang binubulat-lat ko pa talaga yan. Hindi basta-basta hinihimay ko lang. Kahit gaano pa siya karaming kangkong, talagang huhugasan ko yan. Siguro mga 3 hugas. Yung unang hugas na naman yung ganito. Yung pangalawa, pangatlo, yun na, yung normal na ginagawa na iba, hauhaw. Pero sa umpisa talaga, kasi lalo na pag madulas, di ba pag hipo natin minsan ng kangkong, ang dulas. Ayan. Ganyan siya. Although talagang ma-access sa tubig. Pero medyo mahina lang yung ng tubig. Tapos yung mga sobrang lilit, tinatanggal ko na yan kasi hindi na makakain yung talaga. Alam nyo ba, ang naobserbahan ko din, yung mga kangkong, pag doon kayo kumuha sa mga nakatanim na nandun lang sa tabi-tabi, na nadadaanan lang ng mga pusa, ng mga aso, napapansin ko naiiyan yan. Kaya dapat, hugasan nyo talaga, naiiyan yan talaga ng pusa eh. Ng pusa, ng aso, kung anong hayop yung dumaan doon, baka minsan kahit tao, diba? Lalo na pag lalaki. Talagang totoo yun. Kaya naisip ko, kaya minsan alam nyo, hesitant akong bumili ng mga lutong ulam na may mga halong kangkong kasi for sure, hindi sila ganito maghuhugas ng kangkong. Kasi, syempre, pagkatsagain pa ba naman nilang isa-isa yan kung paninda lang naman, diba? Although yung hugasan siguro nila. Pero yung katulad ng hugas na gusto mo, kasi kakainin mo yan, kakainin ng pamilya mo, syempre mga mahal mo yun. Dapat maglinis. Ako, talagang minsan kahit isda, kinakait ko pa talaga yan. Hindi ako basta-basta yung, lalo sa manok, talagang binubulat-lat ko pa. Yung talagang mga nakatago-tago, maaalis. Okay na magbayad ako ng medyo mataas yung tubig. At least, kahit paano, ginawa ko naman yung best ko para ligtas yung kakainin namin. Malinis, sigurado. Kasi, unang-unang nakakatakot, alam niyo po bulate. Pag yan na sa system nyo na, pag yan na sa tiyan nyo na, wala na. Delikado na. Diba? Lalo na pag may mga bata, kahit naman matanda. Yan. Nagtsatsaga rin. Tingnan mo. Matatapos ko na rin. Talagang tsatsagain ko yan. Teka muna. Baka yung akin namang kakong yung akin namang tokwa na. Kuhanin ko muna yung tokwa ko. Baka sunod na. Yung tokwa ko.
Oo nga. Ito na. Ito yung ihalo. Kahiwain ko siya ng kudra-kudrado. Tapos, yun. Tapos, lalagyan ko siya ng oyster sauce. Konti pang toyo. Favorite kasi ito ng bunso ko eh. Talagang pag itong ulam, ganito kumain. Itayin mo nga natin saglit. Para, lakas pa rin ng ulan eh. Pasok tayo ulit sa bahay. Tuloy natin yung inuhugasan natin kangkong. Kasi, yung lutuan ko, nilagay ko doon sa labas para yung pag nagluluto ako, yung mantika ba, saka yung usok, minsan hindi wala sa loob ng bahay. May space naman ako sa labas eh, di ba? Why not? Dandan ko na. Kayo ba, ganito rin ba kayo magluto? Ganito rin ba kayo nag-prepare? Saka yung mindset niyo sa pagluluto. Ito, hindi na to. Kasi ano na yun, yan ang mga kaya niya, bakit? Yan yung pinakadulo eh, ng dahon. Yan yung mostly nadadali ng, alam niyo na, mga wiwi. Alam niyo naman, imagine niyo nga paano hiyang aso. Diba? Umiipa naman yan talaga doon sa may mga tanim-tanim. Ito, unang hugas, nilinis ko na talaga siya, wala nang madulas. So, dalawang hugas na lang. Yung dalawang hugas, pinaka-final ko nito, nawasa pinanghugas ko eh. Kasi ito, grade ko to, hindi naman kami nawasa. Eh, for sure naman, hindi naman talaga to pangkain, panghugas-hugas lang to. Ito mga maliliit na to. Nabubuksan naman yun actually. Nabubuksan yun basta ganyan yun, no? Lalo ko, yung nga lang medyo nadudurog. Pero okay lang. At least malinis. Sa akin, okay lang yung mga ganyan, no? Yan, maalis ko yung mga madudulas. Pag wala na yung madulas na yan, kampante na ako dyan. Kampante na akong malinisan. Okay. So, tapos na yung unang hugas. Pangalawa naman. Tapos yung final natin sa inumin. Ito, hauhaw na lang to. Kasi malinis na yun for sure eh. Pang inaano ko na lang talaga. Sinisigurado ko na lang talaga. Diba? Tapos ito ngayon, ito yung paglalagyan ko. Sisiguraduhin ko siya na malinis. Hindi binubulatan ito ng aking mga anak ko. Ng pamilya ko. Wait lang ah. Kasi ito yung ano namin. Tapos lalabas tayo, doon na tayo mag-isisa. Ay hindi, meron pa pala ako. Ano pa pala? Ito pa palang tangkay. Nakalimutan ko. Oo nga pala no. Arte-arte ko kasi. Pero okay na mag-arte. Huwag lang delikado. Tangkay, madali na to. Hindi na to, wala nang bubulan pa yung dito. Madali lang to. Parang gusto kong hiwain ng medyo maliit. Parang mas ito na. Hiwain natin ng maliliit para mag-sure. Kasi, hindi mo naman isasalang ko. Hiwain ko siya muna ng maliliit para mas madaling kainin. Mas madaling ngatain. Ito kasi, pagkod naman to eh. Hindi naman actually, hindi naman sobrang liliit. Parang half-inch lang siya. Para hindi masyadong mahaba. Easy to bite. Yan, hulog pa. Okay lang? Kunti lang naman kailangan namin. Hindi naman kayo malalakas mag-ulam. At ilang piraso lang naman kami dito. Alam nyo, ang mura lang nitong ulam na ganito. Kung gusto nyo ng healthy na mura, ganito gawin nyo. Tokwa, tapos kangkong. Magkano na 10 piso lang kangkong. Tapos ang tokwa, 3 piso. Bumili kayo. Kung katulad namin na 4 lang kami, 2 tokwa lang. Magahiwa na tayo ng sibuyas. Para dire-diretso na ating pagluluto. Ito siya. Ito kay halo ko oyster sauce. Tapos ito yung sibuyas, ito yung bawang. Ay. Ang sarap naman magluto. Ang sarap ng pakiramdam magluto pag ang paglulutuan ng pamilya mo talaga. So, gusto ko yung ganun. Kahit hindi pamilya kong
pinagluluto ko, sinisiguro ko na yung way ng pagluluto ko, parang sa pamilya ko yon. Kaya sigurado malinis. Pero syempre masarap. Sarap naman ako magluto, sabi nila. Sabi nila. Pero sabi nila, sarap daw ako magluto. Hindi ko lang na-experience kasi magluto ng mga nasa shell ba. Minudo, hindi pa ako nakakaluto nun, yung mga kare-kare. Pero adobo, pinaka-expert na magluto nun. Ang sinigang din. Yung mga munggo, yan. Expert na ako din. Kasi mga mura lang yan. Mahirap lang kasi kami, hindi ko kaya magluto ng mga pang-social. Pero wish ko yun. Pag malaki ang budget. Kasi syempre, binabudget ko lang naman kasi yung ano ko eh. Pera ko. Eh, pagka social ang niluto mo, baka yung dapat na pang isang linggong budget, 2 araw na. Diba? Kahit pa masarap eh. Ang mahalaga, araw-araw meron kang kakainin. Kasi ang hirap ng buhay ngayon eh. Ito, at least masarap, masustansya at mura. Parang hindi ka ba mag-iisip na parang sayang ah. Pero, syempre pag iisipin mo, pag pamilya mo pinapakain mo, walang sayang. Kaya lang, depende sa sitwasyon kasi talaga. Hindi naman sayang, pero nakakapanghinay kasi meron naman pwedeng gawin na mura, na kaya, na tatagal, masustansya. Ayan. Ganyan lang yan. Okay na yan. Tapos ito, ang gagawin ko, gugupitin ko na. Para mamaya, halo-halo na lang. Actually, ito isang lutuan ko ito yung ganito. Dahil konting-konting toyo na lang idadagdag ko. Babalik ko ito sa rep. Sayang. Magagamit ko pa ito sa ibang lutuin ko. Mahal din yung kahit ano, mahal din ng bawang oh. Diba? Wait lang ha. Tapos, tingnan natin yung ating sunod na sunod. Hindi naman sunod. Yarang ilulutuin ko rin naman yan. Kuha tayo dito ng pinggan. Alam nyo, mga ano. Ayan. Alam nyo mga fans, mga idol, nung bata pa ako, gusto ko talagang maging chef. Hanggang nag-high school ako, chef ang gusto ko eh. Kasi mahilig talaga magluto eh. Tsaka masarap din ako magluto. Kaya lang, yung realization, natuklasan ko nung tumatanda na ako. Mahal pala mag-aral ng chef. Nag-afford ko na. Kaya hindi ako nag-aral ng chef. Hindi kaya. Yan, naging nanay na lang ako. Eh, okay naman eh. Parang chef na rin ako kasi naluluto ko yung gusto ko. Nakita niyo ba? Actually, hindi pa masyadong marunong mag-ano ng video-video eh. Subok-subok lang ito. Tapos ang gagawin nito, hihiwain ko ito. Ganyan. Madali lang yun para mamaya masarap ang hapunan namin. Tapos meron pa ako itong binabad na lempo. Binabad ko sa Sprite, sa toyo, sa paminta. Kasi hindi nakabili ng kalamansi, nakalimutan. Okay na. Sige. Pagka naluto na to, hihiwain ko na yung aking pakwa, babalik ako. Okay? Ang gagawin ko muna, hugasan ko muna yung mga nagamit ko sa lababo, then babalikan ko kayo pag iluluto na natin to. Bye-bye!